Ayos na yung horizontal part niya. Kumbaga level na yan. Ngayon yung vertical naman natin. Ngayon, gamit lang din yung welding machine natin. Ayusin na lang natin yan. So, gamit tong mga pako na to, pwede na natin ikapit-kapit yung mga yan. Gigibay na rin namin to kasi sobrang nipis pala na ito. Kaya kailangan natin lagyan ng bakal para sigurado na matibay. Ayan o, laki ng tama ng pader. Ang kapal dito sa baba. Ayan, kapal. Tapos pagdating dun sa taas, wala na. Tapos na yung siruho natin lang dun sa taas. Hindi mo alam, baka mamaya maliit na pala. Kung saan dito sa baba kasi, kagaya niya. Kinuha natin yung doon tayo may sukat pa baba. Para yung basehan natin, nandito siya. Siruho na lang yan, yung matitira sa baba. Oo, kompleto na. Konting-konti na lang, sayang nga lang at tabingi yung bintana. Good morning mga kamasta. Dito tayo sa Santa Fe ngayon. Pakahamog pala dito. Kasando ako pero yan. Kapal naman yung kumot ko. Close naman tong tent kaya mainit. So labas tayo. Lamig. Ayun no. Medyo tumaas na kasi late na rin tayo bumangon. Lamig kasi sarap. Sarap sa pakiramdam. Ayan ang haba ng ulap. Oh. Ayan, gumagalaw pa lang siya kasi mahangin. Good morning, Santa Fe. Tara sa baba at magpainit ng sikmura. May nakatulog pa ang tropa. Dags! Uy! Alin na! No! Alin na, oh. Buti pa si Pong, aga nagigising eh. Dahil hindi pa nakaluto yung tropa. Ito, trabahuin na namin to. And so dahil wala pa nakaluto, magpapakulo pa rin ng tubig para sa kape namin. Ito muna unahin namin. Kasi ito flooringan pa natin to. Kasi ito i-check natin to kung may bakal o wala yung dating flooring. Ayan. At kung kailangan natin gibain, kasi ito alisin naman to. Pero papasok muna na namin to bago natin alisin yan. Is mas madaling buhatin tong mga PVC pipe na to. Kasi kailangan namin tanggalin tong graba eh. Ayun. Milo na tayo. Bawal ang kape. Konting disiplina. Okay. So bang sa trabaho yung tropa, maaga pa, 6 AM pa lang. Pero mamaya magre-rest kami syempre pang umagahan. Kasi kaysa mag-aantay sila, mali-late sila, trabahuin na natin yung kailangan trabahuin pag sa umaga. Importante yan. Ayan. So konti-unti, nilipat na namin yung mixer. Na-clear na natin. Ganun din dito sa garage. Ayan o. So tingnan natin kung paano yung elevation na ito. Ayan, so pahinga muna kami. Sakto 8:30 pasok ulit. Kain muna kami. Ayan,
Kain muna yung tropa para may lakas. At ako naman magte-take ng pain relief eh. Bigla sumakit yung likod ko. Ito kasi yung hindi pa talaga pwede sa atin yung mabigla yung katawan. Huli nga po yung follow-up check-up ko ngayong September. Kumbaga yung sakit natin makukuha pa talaga sa gamot. O nakuha na sa gamot kasi ongoing talaga yung medication natin. Pero trinatry ko. Yan, nilalaro konti ng basketball. Tapos inunti-unti ko yung pagtatrabaho talaga para sana maalis. Pero yun, sumakit talaga. Hindi pa talaga pwede. Kaya unti-unti lang mga kamusta. Yung eagerness ko talaga na gusto kong mawala na yung nararamdaman ko. Pero eto, kailangan natin harapin yung realidad, no? Pero para sa mga tropa, gagawin natin lahat yan para mawala yung sakit na yan. Kakain na. Ito yung ulam namin. Yung hindi pa manok na hindi pa, ano tawag na? Anak ng ostrich was top, anak ng pating. Ayun. Tapos yung anak daw ng pating. Tara, kain na. Kain na tayo mga kamusta. So, gigibayin na rin namin to kasi sobrang nipis pala na ito. Kaya kailangan natin lagyan ng bakal para sigurado na matibay. Kasi ito dating flooring to eh. Tapos dito naman, maglalagay na tayo ng pintuan. Ito. Papagiba na natin. Ilalagay na natin tong hamba. So, ituturo natin kung paano yon, yung gamit lamang yung laser leveler. Yun ang pang lalagay natin yan. Yan, so may iwan na yung isang tropa natin dito para maggiba. Tapos deploy na natin yung iba dito. At nag-aakyat na sila ng tiles para sa taas. At papwesto lang muna natin to. May ikakat ko na yung hamba. Pagkatapos lang ni Jeboy, lalagyan na ng pako. At prepare na natin yung mga power tools na gagamitin doon. So sa taas naman, ito may pinakyat ko na yung mga tiles. Yung plumber natin na si Dags, papalagyan na lang natin yung para sa BD natin. Tapos yung ating ilalagay na inidoro. So yun, papalis natin yung gate valve nya. Doon na natin sa labas ipalalagay yung gate valve nya. And ito yung tiles natin. Hop, dahan-dahan. Patayo. Yan. Napapangiti si Bong kung paano nga ba yung gagawin natin. Okay na muna, ganyan na muna. Yan, yung 60x60 kunin mo. Buksan mo isa. Yung accent natin. Okay, latag mo dito. Pakita lang natin kay Bong para alam niya na yung design natin na gagawin. Sige, pagpantayin mo Tapos ito itabi mo dyan tapat dito sa gilid niya. Hindi, patayo. Yan. Tapos yung isa dito sa baba. Tingnan mo yung haspen niya. Yan, ganyan, tama. Nakatayo. Sa kabila.
Yung aspin niya naman pabaliktad. Pabaliktad yung aspin. Magkasalungat, Bong. Oo, magkasalungat. Sige, ilagay mo. Baliktad. Bong. Yan. Ay, hindi. Tama pala yun. Kuha ka pa nga ng isa. Yung isa. Ayun. So, yan ang ilalagay natin sa likod ng inidoro. Kung saan, dito yan. Ito, prepare na natin yung purong heavy duty na tile adhesive mga kamasta. No? So, heavy duty yung gagamitin natin. Kung saan, sa wall na yun. Ayan, no? Laki ng tama ng pader. Ang kapal dito sa baba. Ayan, kapal. Tapos pagdating dun sa taas, wala na. Kasi pagdadayain naman natin to, magsusumbong yan kasi kanto. Tiles na naman to eh. Ganun din do. May tama rin to eh. So kung makikita nyo mga kamusta na, nag-double check kami gamit yung bar level, tapos yung laser level line natin. Nice. Kunin mo yun, no? Yung gawin natin yung ito natin. Tungkal. Yan. So yung nakikita nyo na yan, yung pagpapatungan natin ng tiles yan. Para yung seruho natin. Kasi oras na yung seruho natin nandun sa taas, hindi mo alam, baka mamaya maliit na pala. Kung saan dito sa baba kasi, kagaya niyan, kinuha natin yung doon tayo nagsukat pa baba para yung basehan natin, nandito siya. Seruho na lang yan, yung matitira sa baba. So tara, merienda muna tayo. Ayan, nipis talaga oh. Kailangan talaga mag-iba. Ayan. Maya-maya magluluto na naman ulit oh. Alas 10 na. Magsasayang na mamaya si Juan. Si Lester. Ay. Merienda muna tayo. Ay. Sige po ma'am, thank you po. Ayan si Ma'am Maria. Opo, thank you po. May libre kaming merienda ngayon. Kaya mapanood nila. Mapanood sa kabilang side. Kaya mo sila mainggit. Ito, pagkati-atihan na natin. Makinarera. Kung walang sinabi na natin iba. Okay na po ito. Merienda muna tayo. Ayan si ate oh. Hello, nag-vlog din. Shout out na lang po. Juice. Ay, nagre-reels po kayo? Ay, ganun ba? Akin na to, Gatorade. So si Madam nagre-reels pala yan. Follow nyo naman siya. Anong pangalan nyo ma'am dun sa reels nyo? Mia Atinan. Mia Variety Story. Wow, ayun. So i-add natin siya para kuan. Ay, lagay natin yan. Sanlig oh. Sanlig to. Aloko ng tahimik mo sa kabilang side. Pag nandito ka, ingay-ingay mo pala oh. Awan natin yung paston. Ayan, tapos na kaming merienda. Balik ulit. So, ito yung unahin namin. Yung base natin.
na 60 by 60. So yung isang piraso na ito nasa 350. Hindi ako nagkakamali. Kasi one set mo yan na mabibili sa Wilcon. Ito. Sa Wilcon namin to kinuha. Bali ako na yung namili yung tiles na yan. So pati yung design niya dito, ako na rin namili niya. Kasi yung sabi ni Madam, tayo na bahala dito sa CR na yan. So purong tile adhesive lang yan mga kamusta, no? Alang-alang semento yan. Yung tile adhesive natin na heavy duty. So ayan, ayos na yung isa. Tayo na nagpwesto niyan. Medyo makapal lang dito sa part na to kasi pagdating dito sa gitna, manipis na. Kasi ito, lumubog tong part na to. Kaya inayos na lang natin. Yan. Kagandahan yan kapag kaganito na talaga. Hindi ka mahihirapan. So habang ginagawa ni Bong yun, at magkakat muna siya para sa bintana. Na-layout naman na natin. Ngayon, ito kakatingin natin. Gamit yung circular saw natin na Greenfield. So kunin lang natin yung saktong 210 na ito. Mag-adjust lang tayo ng halos 1.8 lang. Bababa lang ng 1.8. Para yung pintuan kasi na to, saktong 210 yan. So ibig sabihin magkakaroon tayo ng allowance na 1.8. Ayan. Para dito sa hamba natin. Kasi ito, natilesa na yung ilalim niya. Kaya yun na lang yung height na kukunin natin. Pero double check muna natin to kung naka-squalaw hindi. Tapos metrosin na natin. Madali lang naman kumuha niyan. Pag ganun lang naman yan. Ayan, no? So may tama tong hamba. Revise natin onte. Ginamitan natin yung laser tapos iskwalahin natin para makita. Ayan, so revise muna natin. So hindi pala manapan yung eskwala. Ngayon ang ginawa natin, kumuha tayo ng isang tiles. Alternatibong eskwala to. Ayan, okay na yan. Ayan. Yung isa. Ayan, yung isa. Kasi tingnan nyo ang laki ng gap. Oh. Halos nasa 1/4. Dito naka-flat. Naka-flat din doon. Pantay din yan. Ibig sabihin, hindi naka-eskwala. Chinek na rin namin dito sa kabila, ganun din. Importante dito, bago tayo maglagay ng hamba, eskwalado yan. Ayan, no? So, wala nang problema. Kadikit na. Kanina ang laki ng problema. Ayos na. Gagawin natin ngayon, yung sinabi ko kanina, kukunin natin yung 210, then mag-adjust tayo ng 1.8. Ayos na to mga kamasta, no? Ayan. Dahil sa sobrang tigas ng hamba, babarenaan natin tapos lalagyan natin ng pako para hindi ba yupi-yupi yung pako kasi tinan mo mamaluktot, kaya lalagyan na, babarenaan na lang. Yan. So papalawangin lang natin yan. So ngayon ito nagpre-prepare na ng pananghalian si Dags. Dinuguan ang ulam namin ngayon. So luto muna si Dags at kami naman, ayan, nilagyan na natin ng mga pako. So tingnan natin kung paano yan gagamitin mamaya. Ito tapos na to, clearing na lang. So tara, sige. So kain na tayo. Yes, kakain na. Alas 12 na. Tawagin mo na sila, tawagin mo na. So kain na mga kamasta. Tara. Kain na. Okay, back to work kami ulit mga kamasta. Tingnan natin yung dito sa CR. Ayan. Diba? Yun nga lang, hindi na-sentro yung pagkakalagay nila ng bintana dati. Sayang. So
yan ang nanira. Pero okay lang yan. Napakalinis. Yan na yung design natin. Dito naman sa kabila, naglilinya na rin kami sa para sa waterline ulit. Malikabok. Ayun, no. So, ni-screed muna natin yan bago natin siya ikabit para kapit na kapit. Okay, ito na yung hamba natin. So, hindi pa yan naka-level. Kukunin pa lang natin yung level niya gamit yung laser leveler natin. So, ituturo ko sa iyo paano yan. Ayan, tanggalin muna natin yung base niya. Itong stand niya. So ito, laser leveler kasi natin, may vertical tsaka horizontal. So 16 lines na tinatawag o kaya 12 lines. So yan, yun yung level natin sa baba. Yan, yan ang gagamitin natin na isa. Tapos yung vertical natin. So yan ang magagamit natin yan. Pag ganyan siya. So tara, pakita ko sa inyo. Ayan o. So, gamit tong laser leveler natin, ang ginagawa ko dyan, kukunin natin yung sukat niyan, yung diferensya niya para kuhang-kuha yung level. Kasi ito yung pagbabasyan na natin ng level. So, may lapis ako dito kung saan 197 to centimeter. Ito naman, kailangan natin siya itaas ng bahagya. Ayan o. Ayan siya. So, ito yung 197 niya. Ngayon, nilift natin kaunti. So, ito kasi wala sa standard na 210 to. Ngayon, hindi natin kailangan katingin to para makuha yung level niya. Ngayon, papatungan na lang natin. Tapos, ito naman kasi malalagyan naman ng baseboard. So, okay lang. So, yan ang gagawin natin. Tataas natin yan. Yan. Kailangan pa natin itaas kahit na mga 1 mm lang. Yan na lang yung kailangan natin itaas. So, itong vertical part niya, ito, kung napapansin nyo yung vertical niya. So, ito yung susundan natin. Kagaya niya. Kung naka-straight yan, ibig sabihin, naka-level na. Ngayon, ito, kunwari, nakikita nyo yan, kulang pa ng, kailangan pang, ito, ihilain natin dito para pumantay siya. Ngayon, ang ginagawa ko dito, para hindi na tinatalian ng alambre, kasi yung alambre na yan, ginamit ko lang para maitali lang tong part na to, para dikit na dikit. Ngayon, para hindi na natin tinatalian ng alambre, ginagawa ko dyan, welding machine talaga. So, mas mabilis na kahit na wala na itong mga forma na ito mamaya, kasi may mga pako naman to, dito natin siya kinakapit. Kung saan yun yung ginagawa natin. Ispat lang natin itong mga bakal na to. Tapos sa mga, ito, yung mga pako na yan, ispat lang natin yan. Dinayos na. So, ang una muna natin kukunin, itong level na ito dito sa baba. So, ito yung magiging base natin. Tapos yung iba na, susunod na yan. So, ayos na yung horizontal part niya. Kumbaga level na yan. Ngayon yung vertical naman natin. Ngayon, gamit lang din yung welding machine natin. Ayusin na lang natin yan. So, gamit tong mga pako na to, pwede na natin ikapit-kapit yung mga yan. Para kailangan, kunwari, ito. Kung kailangan mo itong baonte dito, palabas. Para maging pantay. Kasi ito siya eh. Dun sa baba, nakapantay yan. So, ibig sabihin, ayos na yan. Dito na lang sa kabila kung saan, ayan o. So, kailangan natin i-adjust ng halos 1/4. So, hilain natin to palabas. I-cure na natin lahat ng bakal niya. Lahat ng nakapako. So, yung taas na lang, alalayan natin yon. Tapos dito na lang. So, titingnan natin. So, equal side yan. Lahat yan. Yan ang kagandahan niya. So, napakadali lang, no? Pagka may laser leveler ka, hindi mo na kailangang sukat-sukatin yan. So, ayan. Nice na to. Papormahan na lang namin. Then, papalitadaan na lang din yan. So, sasementuin na lang natin yan, mga kamusta. So, ito, naka-flat lang to. Kaya ako to flinat dito sa part na to. Para yung mga tiles natin dito sa loob,
hindi na natin kailangan kanto-kantuhan, kumbaga nakatutok na lang siya na ganyan. And so ayos na, pinalabas na natin yung biga niya. Tapos ayan, magsasalandaran na sila ng pangpalitada natin to. So tingnan natin yung taas bago natin i-end tong video na to para matapos tong araw na to mga kamasta na. Ayan o, kompleto na. Konting-konti na lang, sayang nga lang at tabingi yung bintana, pero okay lang yan. So ito kasi yung mga ginawa nila noon, sabi nga ni madam hindi daw nakasentro, kaya nga yan na nga. Lumabas na yung problema, lalo na ngayon at may design. So okay lang naman yan, lalagyan na lang ng kortina kung sakali. So isang patong na lang, sakto-sakto yan yung 60 niya hanggang doon sa taas. Tatanggalin na lang yung kornisa na yan. So yun yung sinabi ko kay foreman, para yung tiles natin nakatago na siya, hindi mo na problema yung pagsisiruho din doon. Ito na lang yung sisiruho natin, itong part na yan, gilid niya, o kaya yung pinakailalim niya. So pinahukay na rin natin to para safe, kasi hindi pa naman natin alam kung ano yung magiging plano dito, pero pahukay na natin. Kaya okay, tingnan nyo, ayos na rin. So dito naka-prepare na rin to, magbabakal na lang tayo dito sa part na to. Kakompact na lang to. So 10mm na bakal lang gagamitin natin dito, which is okay lang naman yun kasi maliit lang naman tong part na to para sa garage. So ito tie beam na kasi to, kaya papantayan na lang natin yung tie beam na yan. Tapos tataas na lang natin compare dito sa pinaka terrace niya. Kasi yung problema talaga, ito yung pagka layout niya dati, masyadong mababa, pero okay lang naman. Mga paraan naman tayo para maayos. So ayan, hanggang dito na lang yung video natin kasi kailangan na rin natin bumaba. Baka gabihin tayo sa daan kasi sobrang traffic talaga. So yan lang yung may bahagi kong video ngayon. Konting idea, konting kaalaman para sa lahat. Sabi ko nga, yung mga video na ginagawa natin hindi po sa mga veterano natin, mga katropa dyan, no? So syempre marami din kasi mga nagko-comment. Alam na namin yan, alam na namin yung pamamaraan na yun, paulit-ulit na lang. Which is hindi naman to para sa atin, kundi sa mga gustong matuto at syempre gustong magtrabaho, na gustong magbalak mag-kontrata, balak magumpisa. So ito yung mga video na para sa kanila. Hindi naman ito para sa mga veterano, mga master natin dyan, kaya pasintabi na lamang po. So ayan mga kamasta, hanggang dito na lang talaga yung video natin. So sunod na vlog natin, magkikita-kita tayo ngayon. Ayan, mag-ingat po kayong lahat. God bless everyone. Bye.